Guys, sunod-sunod nga itong nagdaan na bagyo sa ating lugar, sa ating bansa, no? So marami sa mga sakyan natin nalubog, sa mga bahay natin nalubog. So maaring nasira na o nawala ang ating original na ORCR. So sa prosesong ito, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng bagong kopya, original, at paano magpa-duplicate ng Certificate of Registration sa LTO. Unang-una, kung yan ay nasira, ayan, kailangan mong pagawa ng Affidavit of Mutilation. Kung yan ay nawala, Affidavit of Loss. Okay? Saan magpapagawa? Sa notary public. Marami yan sa mga palengke, sa mga bayan, sa mall, meron din yan. Maski sa mga street, meron yan, yung notary. Pag nakikita nyo notary, ibig sabihin niya, nagnonotaryo, gumagawa ng dokumento, mga abogado. Okay? So, paggawa ka doon ng Affidavit of Loss kung nasira, nawala pala, kung nasira, Affidavit of Mutilation. Kaya anong mga requirements sa pagpunta sa abogado? Kailangan lamang ng photocopy ng ORCR, kailangan ng ID ng registered owner, at least dalawa. Tapos, sila na ang bahala doon na mag-ano ng affidavit kasi meron na silang format niyan, i-edit na lang yung pangalan, then magbabayad ka. Okay? And then, kapag meron ka ng Affidavit of Loss or Mutilation na galing sa abogado, dapat yun nakanotaryo ha. Magpunta ka na sa LTO kung saan ang mother file mo. Ibig sabihin, saan ang original mo nakarehistro. Saan yun makikita? Ayan. Sa iyong Certificate of Registration. For example, ito yung registration. Ayan, sa taas. Ayan, dyan mo makikita kung saan ang iyong mother file. Dyan mo mapaprocess ang iyong duplicate of CR. Okay, pumunta ka dyan, dalhin yung requirements na Affidavit of Loss, photocopy ng ID at least dalawa with signature sa gilid, tatlo. Tapos, photocopy ng ORCR kung possible na mayroon pa, no? Tapos dalhin mo yung motor or sakyan dahil inspection nila yan. Pumunta ka sa inspection center or inspection table. Ano mo yung requirements mo, ipasa mo, sabi mo magpa-duplicate of CR ka. Tapos inspection nila yon, yung motor mo o sakyan mo, i-stencil nila yung chassis number, engine number. At, okay, kapag meron na yon, papupuntahin ka na sa evaluator. Okay, pa-submit mo sa evaluator, ipasa mo yung mga requirements na nabanggit ko kanina kasama yung inspection na ginawa doon sa LTO. Okay? Check ni evaluator kung tama yung mga papeles mo, kompleto, and then pagbabayarin ka na sa cashier. Pagkatapos magbayad, antayin nga tawagin yung pangalan mo, i-release ng iyong OR. Umupo ka muna, tawagin ka ulit, releasing na. Ayan, ganun po ang magpa-duplicate ng Certificate of Registration. So, saan ka pwede? Doon lang sa mother file mo. Okay? Doon ka pumunta para makapag-process ng duplicate of CR. Ayan. Magkano ang gagastusin sa ganitong proseso? More or less, gagastos ka sa notary. Ayan, more or less nasa 300 to 500. Depende sa notary public. Sa LTO, replacement fee, more or less nasa 300 kung nakarehistro pa naman. Ayan. Pwede mo rin isabay yung rehistro kung yan ay pa-expired na. Okay, so yun yung gagastusin mo. So, nasa kulang-kulang 1,000. Sabihin natin 1,000, magdala ka ng 1,000 pesos para sa replacement ng iyong Certificate of Registration. Dagdag lang sa requirements, kung ipapalakad mo, pwede din. Hindi mo maasikaso o hindi mo makabisado, wala kang time, pwede mong ipalakad. Idagdag yung Special Power of Attorney at saka ID ng maglalakad. Ayun, kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below, sasagutin natin. Sharing is caring!